What's up everyone? Welcome back muli sa ating munting channel. Kung bago ka pa nga lamang sa channel ko ay huwag mo nang kalimutan na i-click ang subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga kaalamang video na aking ina-upload. Ngayon nga ay natapos na nating talakayin ang panitikang Ibong Adarna, kaya tatalakayin natin ang mga mahahalagang tauhan na nakapaloob sa panitikan na ito. Una nga sa mga tauhan sa Ibong Adarna ay si Don Pedro. Si Don Pedro ang panganay na anak ni Haring Fernando at Reyna Valeriana, ang pinakamatisig at may pinakamainam na postura sa tatlong magkakapatid. Pinagtaksilan ang bunsong kapatid dahil sa matinding panibugho, ang lalaking mapangasawa ni Prinsesa Leonora. At ang susunod naman na tauhan sa Ibong Adarna ay si Don Diego. Si Don Diego naman ang ikalawang anak ni Haring Fernando at Doña Valeriana. Sa tatlo, siya ang pinakatahimik na animoy sunod-sunuran sa utos ni Don Pedro. Siya naman ang prinsipeng magiging kabiyak ni Prinsesa Juana. At ang susunod pang tauhan sa Ibong Adarna ay kinilalang si Don Juan. Siya ang bunsong anak ng hari at reyna. Sa tatlong magkakapatid, siya ang pinakapaborito at pinakamamahal ni Don Fernando dahil sa kabaitan niyang taglay. Siya ang prinsipeng nakahuli sa mahiwagang ibong makapagpapagaling sa kanyang ama, ang prinsipeng mapapangasawa ni Prinsesa Maria Blanca na mula naman sa Reino de los Cristales. Sunod ay si Haring Fernando. Siya ang hari ng Bourbania, ang kabiyak ni Reyna Valeriana at ama ni Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Ang haring nagkasakit dahil sa isang masamang panaginip. Ang tanging lunas lamang sa kanyang karamdaman ay ang awit ng mahiwagang Ibong Adarna. At ang susunod nga ay ang kanyang asawang si Reyna Valeriana. Si Reyna Valeriana ang kabiyak ni Haring Fernando at ang reyna ng Bourbania, ang mapagmahal na ina ng tatlong prinsipeng sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Kilala sa kanyang katangian bilang reynang may mahalinang kagandahan at taglay na pusong mapagmahal. Sunod naman ay si Haring Salermo. Si Haring Salermo ay ang ama ni Doña Maria Blanca na nagtataglay ng Mahika Negra o kilala sa Black Magic. Siya ang hari ng Reino de los Cristales. Siya ang tumutol sa pag-iibigan ng kanyang anak na si Maria Blanca at Don Juan. Susunod naman ay si Prinsesa Juana. Siya ang unang prinsesang natagpuan ni Don Juan sa ilalim ng balon. Siya ay nailigtas ng prinsipe mula sa mga kamay ng higante, ang unang nagpatibok sa puso ni Don Juan. Susunod naman ay si Prinsesa Leonora. Si Prinsesa Leonora ang ikalawang prinsesang natagpuan ni Don Juan sa loob ng balon at ipinagtanggol mula sa kamay ng serpyenteng may 7 ulo. Ang babaeng umibig at naghintay ng 7 taon kay Don Juan na sa huli ay napangasawa si Don Pedro. At ang susunod naman ay si Prinsesa Maria Blanca. Siya ay isang magandang prinsesa na nagmula sa Reino de los Cristales na nagtataglay ng Mahika Blanca. Siya ang tinukoy ng Ibong Adarna kay Don Juan na kanyang maiibigan, ang prinsesang tutulong kay Don Juan upang maisagawa ang lahat ng kautusan ng kaniyang ama. Susunod naman ay ang Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay ang natatanging ibon na may matimyas na tinig at na makapagpapagaling sa sakit ni Haring Fernando. Matatagpuan ang mahiwagang ibon na dumadapo sa Piedras Platas na makikita naman sa bundok Tabor. Sunod naman ay ang leproso. Siya ang matandang tumulong kay Don Juan
papunta sa Piedras Platas. Binigyan siya ng pagkain ni Don Juan. Sumunod naman ay ang unang ermitanyo. Siya ang matandang lalaki na nakatira sa kabundukan na tumulong naman kay Don Juan upang ulihin ang ibong Adarna at iligtas ang kaniyang mga kapatid sa pagiging bato. Ang ikalawang ermitanyo. Siya ang ermitanyong may mahabang balbas na nagbigay panuto kay Don Juan upang hanapin ang isa pang ermitanyong tutulong sa kanya. Ang ikatlong ermitanyo. Siya ang huling ermitanyong tumulong kay Don Juan upang mahanap ang Reino de los Cristales. Ipinasakay ng ermitanyo si Don Juan sa isang malaking agila. Sumunod naman ay ang manggagamot. Siya ang manggagamot na tumingin sa kalagayan ng hari. Ayon sa manggagamot na ito ay tanging ang ibong Adarna lamang ang makapagbibigay lunas sa karamdaman ng hari. Sumunod naman ay ang arsobispo. Siya ang kasunod ng hari pagdating sa pagbibigay ng desisyon. Ayon sa kanya ay marapat na si Doña Leonora ang dapat na maikasal kay Don Juan at hindi si Maria Blanca. Ngunit sa huli ay nagwagi pa rin ang pag-iibigan ni na Don Juan at Doña Maria Blanca. Inkantadong lobo. Ang lobo ang tumulong upang gamutin ang mga sugat na natamo ni Don Juan. Ang higante. Siya ay isang dambuhalang nagbabantay kay Doña Juana. Siya ay pinatay ni Don Juan para mailigtas si Doña Juana sa mga kamay nito. Sumunod ay ang serpiente. Ang serpiente na nagbabantay kay Doña Leonora ay may 7 ulo na kapag pinutol ay muling tutubo. Pinatay ni Don Juan upang mailigtas ang prinsesa. Hanggang dito na lamang, ito ang pinamagatang mahalagang tauhan sa ibong Adarna. Muli, ang ibong Adarna ay akdang pampanitikan na nag-iiwan ng malaking aral sa bawat mambabasa. Ito ay hindi orihinal na likha sa ating bansa. Muli, ako si Mr. D, ang inyong lingkod. Huwag kalimutang i-click ang subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaalamang video na aking ina-upload. Maraming salamat!